ito po yung ating 12 HP na diesel cultivating tiller by Wayma. So, pakikita po natin ngayon kung paano to ina-assemble. So, out of the box, ganyan na po siya. Pag-apit nyo sa box. So, itong handle, nakatiklop lang yan. Plus, nandyan yung rubber tire nasa loob. So, ano, yung rotovator, hindi na natin pakita kung paano gawin kasi kami naman prior to delivery na-assemble na dahil medyo complicated naman talaga siyang buuin. So yan, binubuo na natin yan. So ang papakita lang natin is kung paano assemble itong diesel cultivating tiller na 12 HP. This is very simple lang. And then kung paano i-operate. So okay na. Okay, so ayan lang. Tatanggalin lang nila yung mga bolt dito. Yung mga naka-bolt kasi yan, naka-secured siya dyan. So kasi pati dito meron para secured siya sa traffic. So ayan po yung box niya. Actually yan yung pinaka-frame niya, may box niya. Box. Ayun po yung box. So ito, ayun po. So ayan, kakabit lang natin yan. Very simple lang. Kinakabit lang po yan. So yan lang po yung first step muna. So ayan, once na-tighten na yung mga screw, ayan. So ito na mga handle mismo, ikakabit natin yan. So napakadali naman yun. So ito mismo yung handle. Ipapasok lang siya dito. Ito ipapasok lang siya dito. Then ikakabit lang yung bolt niyan. Kita nyo na. So tulungan na natin yung tao natin. Okay. So ayan lang siya. Ikakabit natin dyan. Then isasaksak lang yun. Pinaka bolt niya. Then nandun yung lock niya. Okay. Ito lang yan. Screw lang siya. Tatighten lang. You know, itong ano, yung handle yan, as you can see, na-adjust yan. So, depende sa preference nyo ng operator, yung height niyan. So, pwede nyo adjust yan up and down. So, yun, once na secured na yan, iaalis na natin tong tighten lang yan. Tatighten lang yan. Okay. So, ayan. So, na-tighten lang yan. So, para walang galaw. I-tighten carefully. So, ayan pa. Higit. Okay. So, mga may ngipin kasi yan. Kita nyo. So, ayan. Para wala siyang galaw, tighten lang maigit. So, ayan. Tighten na yan. Ito naman ito tighten natin. Para walang mga movement dyan during dapat na-tighten siya maigi para walang movement during use. Nalaga-aga niya yan. So, yun naman talaga dapat every operation din dapat check din natin yung mga bolt. So, ayan na. So, since na-tighten na natin yung mga bolt para doon sa handle, so next stage, so buhatin na siya natin dyan, ikakabit na natin tong mga rubber natin. Okay. Masakit pa katawan ni Arman Okay. So yan lang yan. Kapit lang natin dyan. Any other isang wheel. Okay. Stand na siya. May stand naman yan sa harap. Okay. Okay, that's it. Para nakatayo na siya maigi. Ayan. So once naka-stand na siya, as you can see dito sa ayan, para hindi nahuhugot, meron pong lock yan. May pin dyan. So lalagyan mo ng pin yan, may lock yan siya. So same side, meron siya. Okay. Tayo na siya. And then important thing pala, yung rubber tire, may hangin po yan. So may interior yan. Dapat lagyan natin ng hangin. So para pag ginamit na, make sure may hangin dapat. Kasi otherwise masisira yan. Kapalaplat ka lang, pati frame niya masisira. So dapat yung hangin niya matigas. So tire pressure niya more or less 12 to 13 PSI. So nakita niyo rin yung kinabit dito sa likod. Yan po yung stabilizer. Now ang purpose ng stabilizer, hindi lang po stand dyan. Ito po ang pinaka nagdidictate ng lalim ng kain ng rotovator nyo. That one, yung rotovator. And then yung D-chair ba dito rin siya, no?
Okay. Bali sa rotovator to, hindi nagdidikta ng lalim. Hindi sure kasi dito mo naman kinakabit, di ba? Okay. So next stop, ito naman yung cambio. So makita nyo kung saan lang yung insert nyo. So, may butas dyan. Teka, hindi mo ako kabila para makita. Okay. Yan. Okay, may butas yan. Yan i-insert yung cambio. Okay. Then, papasok lang yan. Okay. And then, yan. Insert ko rin doon sa kabila. Then again, may pin din yan. Yan. Yan po yung pin. Yung pinakalock. So, okay na tayo. Okay na siya. Okay. So, buo na yung pinaka-unit niya. So ayan. So ito pong unit na to, mabalik ako, hindi na po siya natin bubuuin ng bubuo. Kasi ite-testing, ang purpose lang po natin ngayon, testingin lang po ito at ibabalik sa box. Kasi po ito, isi-ship natin to sa Puerto Princesa sa Palawan. So may order na po itong unit na to. So yung unang-una pong gagawin natin, ang kulang na lang po kasi dito, tapalodo. So ito po yung lagayan ng tapalodo, ayan po. Pinapatong ko lang doon sa tao ko. So i-screw lang din yan. And then dito may kinakabit din sila dito, ayan, actually, parang L. So yun lang yung pinakapatungan ng tapalodo natin. Yan yung patungan. Nandito parang may panel ka rin dito na maliit, nandyan. So di-screw din naman po yan. So yun lang po, i-screw lang siya. So yan yung pinaka unit niya. So ito yung tapalodo niya. Yung palit na tapalodo, then yung panel yung sinasabi ko. So yung tapalodo, ayan. Okay. And then ito yung panel. Ito po yung panel, Wayma. So yung unit na to, yan yung Wayma. Ito po pala yung L na sinasabi ko. Yan yung patungan doon sa side. Okay. So ang brand ng pillar natin, Wayma. So itong nakalimutan ko pala ipaliwanag. Itong particular unit na to, for complete dryland preparation po. So ginagamit to sa dryland talaga. Main purpose nyo sa dryland. So kung gulayan yung gulay yung tanim nyo, yan po yung ginagamit natin. So malaking tulong. Again, ito po ay 12 horsepower. So napaka-powerful po niya. Equivalent po nito kung hindi ako nagkakamali, mga 413cc po. Yan. So ito yung bagong version natin. Talaga. Yan po yung bagong version. Makita nyo yung paint niya. Itong pinaka-body niya, powder coated na po yan. So lahat po yan powder coated. So kahit pa paano, resistant na siya sa mga scratches and then sa mga rust. Okay, hindi po kagaya dati na kita natin itong demo unit natin. Hindi pala makikita. Actually, ito yung demo unit namin eh. Medyo natabingan lang siya. Wait, papakita natin. Ayan. Yan yung pinaka-demo unit. Pasensya na, medyo madumi. Demo unit natin yan. Ginamit lang natin to actually para sa demo ng unit natin sa dito. Pero pinaka-buo niyan, ganyan na siya. Okay. Ganyan siya. Yung tapalodo na sinasabi ko, yun. Dito nakalagay ito. Okay, next stop, ilagyan natin ng gear oil, engine oil, para matest na po. So, ngayon, lalagyan natin ito ng engine oil. So, ang engine oil naman ito, diesel engine oil, SAE 40. Okay, so ayan po yung ano niyan. SAE 40 po talaga dapat. Okay. So, ang consumption nito mga 1.5 ano, 1.5 liters lang po. Okay, so yan yung engine. Lalagyan natin siya. So, para malaman po natin na okay na yung sakto na yung langis niya, dapat makikita doon sa tip. Ayan, makikita diyan sa tip yung langis. But again, ayan, dapat mga 1.5 liters po yung langis na nandiyan. Ayan. So ayan, natapos na natin ilagay yung engine oil. So mapansin nyo, ito yung engine oil natin. So dalawa yan. So pwede kang dito ka maglalagay. And then kung i-drain mo siya, pwede dito sa other side. Ayan po. Okay. Then next naman natin is yung gear oil. So yung gear oil natin, ayan, ito po. Gear oil 90. Gear oil 90. Tapos 2 liters po. So dyan lang ilalagay. 2 liters.
2 liters lang po yung nilalagay natin. Okay? Ayan. Makita nyo, lalagay natin. 2 liters lang para doon sa transmission ito. So, dyan po yung lagayan. And then sa ilalim naman yung ide-drain. Meron ditong tornilyo sa ilalim, hindi lang mapapakita. So, kung ide-drain doon po siya. So, sa mga bagong unit po, kagaya nito, so, ang suggestion natin dyan, yung may break-in period tayo. So, after 20 hours, yung gamit yung tiller, i-drain lang natin yung engine oil, palitan natin siya. And gear oil, pwede ba? Isasama na ba yan? Papalitan na sa break-in period niya, 20 hours. Hindi na yung gear oil, no? Engine na lang. Okay. Yung gear oil kasi siguro after magamit nyo several 100 hours or more, yan, pwede nang palitan. Pero sa break-in period, pinaka-importante yung engine. So, nalagay na natin yung gear oil, engine oil. Ngayon, lagyan natin ng konting crudo para sa testing natin. Ito kasi, so, ang laman nito, 5 liters, ano ba tayo? So, 5 liters yung puno niyan. So, dito, hindi naman natin kailangan punuin. As itetest lang natin yung unit. So, pero kung pupunuin nyo, again, 5 liters po yan. Okay. So, kasi later on ito, pagka-test natin, at okay siya. No defects, no quality issues. I-drain natin yan. Tanggalin natin yung engine oil and crudo. Okay. Yeah. So, ready na tayo for testing. Makita nyo naman dito, may mga control siya sa manubelo. Okay. Paliwanag natin later on yung mga control niya. So, right now, ito siguro, andarin natin ng konti para mag-circulate na yung mga engine. Ano yan? Yan. Tulak-tulak lang natin. Kasi bagong-bago itong unit na ito. Bagong-bago yung unit na yan, kaya kailangan ganun para mag-circulate, atras abante lang ng konti para mag-circulate yung mga diesel. But pagdating sa inyo, okay na to. Ready? So ayan, so right now testingin lang natin to. Ayan, nakita nyo, hinihila-hila niya muna to yung control niya, dyan yung pag-i-start niya. So tapos nakapindot siya sa choke. So ginagawa lang natin to para mag-circulate yung engine oil sa loob, pati yung crudo. Okay, now i-start na natin. So, right now, ayan po, testingin na natin to. So, makita nyo sir, hatak-hatak lang dyan. So, once na tumigas na yan, atras abante pa lang muna. Pakita lang natin. Okay. Oh, ayan to. Itong unit na to, 2 forward, saka isang reverse lang yan. Ito yung ginagawa niya. Okay. Ano lang siya. Very simple to operate. So, pakita rin natin yung kung paano i-operate. Bilis. Dalawa yon. Gear number 2 po yun, segunda. Reverse. Okay. Tayo mo na. Okay. So, ngayon, ipakita lang natin yung yung mga short instruction sa pag-ooperate. So, unang-unang gagawin natin. Ito kasi ito yung pinaka-engine stop mo eh. So, engine stop or safety switch. So, bago mo i-operate yan, dapat naka-lock yan. So, yan, nakababa, naka-lock siya. And then, ito yung pinaka-control, niya eh, hatakan niya eh. So, hatak-hatak ka lang dyan. So, mararamdaman mo naman yan eh. So, once na may laban na yan, ayan, may laban na. Man, pakibaba nga. Ito yung choke. So, dapat nakababa yan. So, pag hindi na tumataas yan, pwede mo nang hatakin to. Okay? Yun yung pinaka-importante doon. And then, pag mag-ooperate ka na, pag magkakambyo ka na, ayan, naka-press ka lang dyan. Then, cambio ka na ng primera o segunda kung saan gusto. Tal, demo mo nga kung paano para alam nila. So ayan, kailangan nakababa yan, di ba? Baba. Okay? Oh, ito kita niya nagdi-disengage yung lock. So okay lang yan. So in case na mabitawan yan, automatic mamamatay na yung makina. So ganyan, pero pag i-start yan dapat naka-lock. So ayan, sige.
Press na siya, press ka dun sa clutch, magkakambyo ka na, permera muna tayo, no? Permera, yan. So, pag nirelease mo yung clutch na yan, tatakbo na yan, ha? Tatakbo na. Okay, pag pinindot mo ulit, hihinto naman. Magkakambyo ka naman, ilalagay mo naman sa zero kasi yan yung pinaka-reverse mo, eh. So, naka-zero ka. So, nakapindot ka pa rin doon. So, pag press mo yan, release mo dito, aatras na. Yeah, aatras na. So, pindot ka uli doon, bitaw doon, titigil na siya. So, dos ka naman. O, dos segunda ka naman. So, release ka yan. Okay? Yan na yun, pinaka-ganon. Tapos, zero ka uli. Zero reverse, di ba? O, ganon lang. Very simple lang to operate. O, i-start mo nga. I-start natin. Sige. Zero mo muna yan. So, cambio niya zero. Okay? So, nakalock yun. Okay? Pansin nyo yan, nakababa yung choke, hindi tumataas. So, pwede nang hatakin yan. Ayan, kita mo. So, may laban na siya, baba niya yung choke. Hatak. Ito yung acceleration mo nga pala bago mo i-start, dapat ilagay mo sa kalahati. So, i-adjust mo na lang later pag nag-start na. So, pansin nyo. So, pipindutin niya yung kill switch, yung clutch, is cambio siya. So, permera yan. So, pag nirelease niya yun, takbo na. Okay, pag press niya uli yung clutch, si-zero niya yun. Zero. Kaya zero. Pe-press niya to, re-release niya yung kabila, aatras na yan. So, pag press niya yun, i-release doon, stop na yan. So, permera, segunda ka naman. So, ganun lang yung pag-operate itong tiller na to. Very simple to operate. Okay? Okay na, patay mo na ito. Okay na. I-release na yan, patay na automatic yung makina. So, yung pagkakabit naman ng mga rotovator, madali lang yan. Yan, may pin po yan. So, pag i-alis nyo yan, alisin yan, lalagay nyo lang yung rotovator, isasalpak nyo lang doon. Yan siya, magagamit na, ready to use. Yung feature, dito lang po yan. Sa likod, alisin lang yan. So, ang kasama yan sa set, ito po yung set yan, plus yung rotovator, plus feature. Okay? So, yan po ang 12 horsepower diesel cultivating tiller by Wayma. So, sa market po, yun yung pinakamalaki natin. So, kung meron po yung mga inquiries, message nyo lang kami sa ACC Metal Truck. Thank you!